Hi mga ka-friendships! Maying adlaw sa tanan! So mga ka-friendships, for today's video, alam kong may idea na kayo kung ano pag-uusapan natin ngayon dahil alam kong nakita nyo na ang ating thumbnail bago nyo i-click ang ating video ngayon. Yes, tamang nakita nyo sa thumbnail at tama din ang nabasa nyo ngayon sa ating title. Yes, yan pag-usapan natin mga ka-friendships kasi, nako, ang dami nang nag-request. Nag-comment sa ating mga videos, nag-message sa ating FB page kung ano daw pwede nilang major na kunin sa masteral. Yes, mga ka-friendships, kasi sa ngayon kasi kapag mag-apply tayo, di ba, sa DepEd for Teacher 1, isa doon sa criteria na kailangan nating magka-points ay education. So, hindi na kasi yung G1 natin sa college ang kinukunan ng points. So, parang ticket na lang kasi yon para makapag-take tayo ng let. Ang natin college, yun kasi nangyayari ngayon, di ba? So, para magka-points ka sa education, kailangan natin mag-masteral. At para ma-perfect mo yun, kumuha ka ng tamang major mo sa MA. Kaya mga friends, ang dami din kasi ngayon nagrereklamo mga applicants na nagka-unit sila o kaya natapos sila ang MA nila pero walang points. Yes, mga friends, kasi dapat kasi connected yung major sa kinuha nating sa natapos natin sa college at sa applyan natin. Kung ang natapos, yung iba kasing division talagang maarte kasi ang natapos nila ay MA, tapos major nila or ma-ed major in educational management. Diba ang major is for principal. Kaya yung ibang division ay super duper arte. Hindi lang binigyan ng points yan. Kasi ang ina-applyan mo hindi principal. May points naman din sila. Kaya wala silang points kasi ang ina-applyan ay for teacher 1, hindi for principal. Kaya walang points yon. Pero ang daming mga divisions din hanggang ngayon na mga napaka-generous nila, napaka-considerate nila, binibigyan nilang points, binigyan, tapos kino-consider ang MA. So, in a way, hindi kasi alam din karamihan din yung mga umuupong evaluators ang MAED. So, major in education. Kaya wala silang alam din. Hindi nila alam na ang MAED ay ang lawak ng sakop niyan. At saka, siguro limited lang alam nila. Siguro, hindi natin alam ang kwento, diba? So, yun talaga. Dapat may points ang MAED. Major in Educational Management kasi nga ang lawak ng saklaw niyan. Hindi lang yan for leading people, managing school, hindi lang ganun yun. Kasama yung classroom management, hindi lang sa labas ng classroom, kundi pati classroom din niya sa loob. Kasama, sakop talaga niya yan, no, di ba? So, pero wala tayong magawa dyan. Kanya-kanyang diskarte ng mga divisions. Kaya ngayon, sa content natin, panoorin nyo hanggang dulo. Pakiusap naman dyan, baka naman. Huwag niyong skip ang ads para naman matuwa tayo. At mamaya baka magustuhan ninyo at nandito yung major na hinahanap mo, masteral, kukunin mo. O pakibigyan naman ng live. Bakit naman, di ba? At ito mga friends, para mas maniwala kayong legit ang inyong bonggang lolang ka-friendship ninyo, meron ko ipakita sa inyong dalawang libro. 2 books mga ka-friendships. Ang bigat mga ka-friendships. Ito. Nakita nyo. Mga ka-friendships, na i-reveal ko na to sa inyo, na ipakita ko na ito sa previous natin video, kung naalala nyo. Sa mga dati nating ka-friendships, alam ko napanood nyo yan. Kasi madalas sa mga nagtatanong kasi ngayon sa akin kung anong pwedeng masteral or major kukunin sa graduate school kapag mag-MA,
ay yung mga newbie natin. Pero I'm very happy sa mga newbies. Hi sa inyo mga newbies, ka-friendship teachers natin. Hi sa inyo mga moms and sirs. Welcome dito sa ating channel and thank you so much sa inyong support at panunood. At sana patuloy niyo ako suportahan. Huwag kayo magsawa. Hindi lang yung apply pa tayo, kundi hanggang dulo talaga suportahan niyo ako. Kasi hindi lang ang content natin tungkol sa mga new applicants for Teacher 1 sa DepEd, kundi pati din yung mga nasa DepEd na, kahit nasa tawag niya, kahit principal ka na, kahit master teacher ka na, nawalan tayo ng boss, mga-friendship. Kailangan nyo suportahan kasi dami nating mga random contents dito, itong ibang content. Basta tungkol sa public school. Yun, mga files, free files. Di ba, mga friendship? So, masakit tuloy ang ko. Excuse me, mga friendships. So, ngayon, pinakita ko ito mga friends para maniwala kayo, legit ang channel natin. Hindi ako yung nag-a-advise, nagbibigay ng tips, ng char lang na walang pinagmalaki. Ito yung, maroon book ay sa masteral ko to. So, by the way, nag-masteral ako sa PL Moon, pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa. So, ito yung title ko, Cognitive Skills and Mathematics Performance of the Grade 6 Pupils among the Selected Private and Public Schools in Muntinlupa. Basis for an Enhancement Program in Mathematics. Yeah. And then, by the way, ang major ko sa elementary ako graduate ako sa BEd. Nagtapos ako sa Jose Rizal Memorial State University, Tampilisan Campus. Is Bisaya po ang lola ninyo. Taga Tampilisan, Zamboanga del Norte. Ito yung major ko, major in Educational Management. Yan. So, tinatanong nyo ako dati kung may points bang major ko doon sa pag-apply ko ng Teacher 1 sa DepEd. Ang sagot ko, yes. Perfect points po ako sa MA. Yan. At ito yung dark blue book. Very thick. Itong maid ko, napakapal din. Yan, kapal. Super kapal. Ito, ngayon, parang double ang kapal ng aking doctorate. Yes, narinig nyo! Sa doctorate ko to na libro. So, ito yung dissertation ko. So, ang major ko ay Doctor Philosophy, major in Educational Policy and Administration. Yun yung major ko sa PhD ko. And my title or my topic sa dissertation ko ay Exploring the Effect of Principals' Leadership Practices on Technology Innovation and Integrated Enhancement Training Program in the New Normal. Yes, tama po. Sa pandemic ko pa ito natapos, nakagraduate. Year 2021. Time po or panahon po ng pandemya. Yeah. So I'm very, very proud, di ba, mga friendships? Yan. So, pagkatapos ko ng MA, na-promote pala ako ng principal and naging principal ako ng elementary for 3 years, and then naging principal ako ng junior high for 1 year. Yan. Junior high school principal. And then after that, pinagsabay ko ang principal ko sa pag-elementary na principal ako. Pinagsabay ko ang PhD sa naka 1 year ako ng Naka 1 year ako ng PhD ko sa Di Lasal, Dasmariñas po, sa Lasal, Dasmariñas. And then, tinapos ko siya sa UDM, Universidad de Manila, kasi malayo na po. At doon po ako naging principal sa next school, sister school namin sa main school sa Muntinlupa, sa Tondo. Doon ako naging principal. Pero, nung principal ako ng junior high school sa Muntinlupa. So, yan. O, di ba ang dalda ng lola ninyo? Introhan natin dito para maniwala naman kayo sa akin na mga content natin dito ay legit, valid, totoo. Galing sa
legit creator dyan. Isa na pa akong doctor of education. Hindi ako nagmamayabang ha, kailangan kasi to minsan sa mga ibang hindi naniniwala sa akin. Ngayon, nasa public school na po ako. I'm happy. 1 year pa lang ako, pero super duper happy. And then, mga ka-friendship, ito ha, for inspiration sa iba. Kapag nasa public school na kayo, please, mapakita kayo ng galing. Huwag kayong magreklamo. Bakit? Kasi para mas maraming pinto magbubukas sa'yo. So, ako ngayon very happy kasi sa IPCRF ko ay O. O ang rating ko, ibig sabihin outstanding. Ops, bihira lang ang mga new teachers. Mga teacher 1 na maging outstanding. Pero kailangan ko talaga yun. As in, pinagtrabahuan ko talaga yung mga friends kasi magiging ticket ko din yan para for ERF. Sana din gini Lord, pagbigay niyo sa akin, di ba? Para ma-promote tayo. So, yun. And then, so, binanggit ko na yung promotion, di ba? Kaya, kailangan nating mag-aral din. Kaya, ang viewers natin ngayon ay hindi lang to para sa mga public school teacher 1 applicants, kundi para to sa lahat. Kahit nasa public school ka na, kailangan mo pa rin ng masteral kasi para ma-promote tayo. Kasi kung hindi ka mag-aaral, nako, laking kasalanan yan kapag nasa public ka na, hindi ka ma-promote. Laking kasalanan mo sa buhay mo bilang isang teacher. So ngayon, magbibigay ako ng mga master's degree program or kaya majors na pwede natin kunin na suits or akma sa natapos natin. So, for kindergarten teachers, elementary teachers, secondary, yung dalawa, junior high school teachers at senior high school teachers, may mga major kayo, so tingnan natin dito sa atin. At sa mga nagbabalak na ma-promote for principal, so, ang requirement din dyan ay dapat aligned at connected yung major natin kukunin doon sa ating masteral, ganon. So, pero kung gusto ko for T1, ma-hire ka for T1 o ma-promote ka for T3 kasi lalo nga mga T3, hindi kasi pwedeng ma-promote ka ng T3 na hindi ka master's degree full-fledged mga ka-friendship. Dapat full-fledged talaga. MA degree holder talaga tayo. Pero may mga iilan hindi lahat. Kaya hindi ko lalahatin. Requirement siya, pero ang ibang division kasi, kino-consider na nila yung tapos ka na sa academic subjects mo. Kung ang kulang mo ay thesis na lang, ongoing, ganon. Kino-consider na yun, so, pwede na. Pero, ang madalas talagang divisions ngayon ay nag-stick sila sa requirements na kailangan full-fledged MA ang isang applicant for Teacher 3, ganon. So, pag masteral naman, hindi naman kailangan ng MA doon kasi ang kailangan ng mga projects, papel, paper. So, mga friends, kailangan natin mag-aral para makaipon ng papel. Okay? At may mga coordinatorships, mga ancillaries, ganon, mga projects, ganon. Lahat kailangan natin mag-ipon yan kaya huwag tayo maging tamad kasi kailangan natin ma-promote para, of course, number 1 is malaki ang sahod. Yan! So, start na tayo mga friendships. Sa mga secondary teachers muna tayo. Tapos sunod elementary, then kindergarten teachers, and then mga major for principal. Ganon. So, meron akong 9 subjects dito for secondary teachers. So, number 1, English major. So, mga secondary teachers, may senior high or junior high, mga English teachers. So, ang mga master's degree program or majors na pwede niyong kunin ay Master of Arts in English Literature, Master of Fine Arts in Creative Writing, and then Master of Education in English Language Teaching. So, those are 3 sample. Maka-French, ito lang po yung mga sample maka-friendships So, kailangan natin na mag-research pa din sa mga
mga ibang majors na related sa course natin. Hindi lang ito ha, hindi ako nagsalitang ito lang. So marami pong mga majors ng masters degree sa mga subjects natin or major natin na hindi ko mababanggit dito. Kaya sample lang ito. Kaya ang best yung gagawin talaga ay pumunta sa gusto yung school or graduate school na pag-enrollan nyo ng masteral, ma-online man yan o ma-in-person sa school, puntahan nyo ang registrar's office or tawagan ninyo kung ano yung available master's degree program sa major ninyo. Kasi ang unahin nyo ay yung school. Okay? Huwag nyong kunin yung major na sinabi ko dito, hanapin nyo doon sa school. So, ngayon, tanungin mo yung registrar sa ninyo, sa school ninyo na ano yung available master's degree program or major para sa inyo. Para doon na kayo mag-base para yun ang kukunin ninyo. Kasi kung hanapin nyo itong major, itong wala naman doon, baka hindi ka makapag-enroll. Kasi minsan magka-friendships, yung magkaiba yung title ng master's degree, pero pareho yung curriculum. Minsan kasi sa iba yung title or pangalan, pero pareho lang yung curriculum. Ganun kasi yung friendships eh. So, kaya tulad sa major ko ng PhD ko, parang sinabi sa professor namin sa university, parang nag-iisang major pa lang yan ngayon sa CHED or sa graduate school or university, yung major namin kasi Doctor in Philosophy, major in Educational Policy and Administration. Parang ngayon pa lang daw yon. Yung batch namin na to 2021, first time pa daw kami na batch. I don't know kung ano bang gano'ng katotoo yun. So ngayon, punta tayo sa mga math majors. So, mayroon din tayong tatlo dito. Master of Science in Mathematics, Master of Education in Mathematics Education, Master of Arts in Applied Mathematics. So, super dami ding mga majors na sa masteral dito sa math. Huwag nyo i-correct ako huwag nyo akong i-bash kung magsabi ako ng masteral kasi sa atin lang to sa Filipino term na natin to, pero wala naman talagang totoong sa English language lang masteral. Sa doctoral meron, pero dito maggamit lang tayo ng mga salitan natin sa Filipino kasi tayo lang naman dito Alam nyo naman na wala talagang master na term. So, sa Filipino context, yes, meron tayo. Pero sa English language, wala talaga yan. So, sa Filipino tayo, Master of Arts in Filipino Language and Literature, Master of Education in Filipino Education. So, meron pa din yung iba. So, kayo nang bahala kung anong gusto ninyo. And then, for TLE, Technology and Livelihood Education. So, yung master's degree, meron tayong dalawa ditong pwedeng kunin. Master of Arts in Technology Education, Master of Education in Home Economics. And then, mga ka-friendships, number 5 naman, ICT. Ito ay tinatawag natin Information and Communication Technology. Master of Science in Information Technology, Master of Science in Computer Science, Master of Business Administration Information System. Those are related programs or master's degree na pwede natin kunin kapag ICT ang major natin. And then for number 6, meron tayo nitong Science. Okay? So, pwede natin kunin ang Master of Science in Biology o kaya Chemistry o kaya Physics. So, depende yon kasi kapag maraming mga branches, di ba, ang science. So, biology, chemistry, physics. Kung ano yung major ninyo, yun yung kunin ninyo, ha? So, naka-general tayo. So, Master of Education in Science Education, Master of Arts in Environmental Science. So mga friendships, medyo bilisan natin kasi parang nagparamdam ng kalangitan na uulan. So mabilis ang content to pero mabilis na 18 minutes na tayo. And then next is MAPE. Ang MAPE, mayroon siyang music, mayroong arts, may PE, may health. Pero mga friends, ito ay sample lang ha. Okay. So, maraming mga master's degree ulit, pang MAPE, pero ito ay sample ko lang sa MAPE. Kasi, Sir Jun, PE major ako. Kasi, di ba, nakaseparate na kasi ngayon, yung iba mayroon ng PE lang, mayroong nakabuo talagang MAPE. So, yun.
ito ay mga sample to ha, tatlo to. Master of Arts in Physical Education, and then Master of Music Education, Master of Arts in Arts Education. Narinig niyo ba yun? Kulog na yan. Number 8, Values Education. So ito yung dalawang master's degree pwede natin kunin. So, Master of Arts in Values Education, Master of Education in Character Education. And last nating subject ay 9, Araling Panlipunan o kaya Social Studies. So, marami tayong ino-offer ditong sample kasi ito talaga yung ang daming kumuha na major. Okay? Kaya marami kayong pagpipilian, maguguluhan kayo, char. So, pumili lang kayo kung anong bet ninyong major, okay, or area of AP, ganon. So, Master of Arts in Social Studies Education, Master of Education in Social Sciences, Master of Arts in History and Social Sciences, Master of Arts in Social Studies Curriculum and Instruction, Master of Arts in Geography and Social Studies, Master of Arts in Philippine Studies, Master of Education in Global Studies, and Master of Arts in Social Sciences Research. Yun. Dami, di ba? So, next ay mga elementary teachers. So, ano yung pwede natin kunin kapag tayo ay mga elementary, mga BEd major in General. O yan, tulad ko. Pero kung gusto nyo kunin yung major kinuha ko sa MA, walang problema yon. So, kapag nasa DepEd na kayo, ang best talagang kunin kapag mga elementary teachers ay MAED, Major in Educational Management. Kasi pwede yan pang T3 at saka pwede yan pang principal. Let's be wise, diba? Or wiser, yon. So, ito. Master of Education in Elementary Education, Master of Arts in Teaching Elementary, Master of Education in Curriculum and Instruction. So yun, nasaan doon ang major mo? Wala dito. Nilagay ko siya sa principal. Kaya makita niyo mamaya. Diba? So next ay kindergarten teacher. So Master of Education in Early Childhood Education, Master of Arts in Early Childhood Development, and pang third na pwedeng kunin MA sa kindergarten natin ay Master of Science in Child Development. And then, sa mga ALS teachers, naku, nakalimutan ko sa intro natin kanina na mga ALS teachers. Yes, may mga ALS teachers din kasi. Ito yung pwede natin kunin, ha? Ang mga ALS, ito yung mga Alternative Learning System teachers, okay? Master of Arts in Adult Education, Master of Education in Special Education, and then Master of Education in Non-Formal Education. Those are 3 samples of MA programs for ALS teachers, okay? Then here now, sa last part natin ng video ay if you are aspiring to become a school principal, then here are some possible master's degree program na pwede nating i-enroll sa mga graduate school. If you are planning to become a principal, then take these measures. So, kung pumili na kayo isa. So, Master of Education in Educational Leadership, Master of Arts in Educational Management, Master of Sciences in Educational Management, ganon. Master of Arts in Educational Leadership and Policy Studies, Master of Education in Administration and Supervision, Master of Business Administration and Educational Leadership, Master of Arts in Educational Administration, and lastly, Master of Education, Educational Leadership, and Management. So those are 8 majors or degree program na pwede nating kunin kapag tayo ay gusto maging principal, school principal. Ma-elementary man yan, ma-high school, junior or senior high. So, those are pwede natin kunin. So, mga ka-friends, so these are just few examples of possible master's degree majors related to sa mga elementary teachers, kindergarten teachers, sa mga secondary, junior high, senior high teachers. So, it is important to research pa din, mga ka-friendships, each program further to determine which one aligns best
with your career goals and interests. So, ano ba yung plano mo sa buhay mga ka-friendships? Gusto mo mag-focus sa maging head teacher or maging department head? Gusto mo maging master teacher 2, teacher 4, gano'n? Super laki ang sweldo nun. At maging principal or superintendent. So, ako, gusto ko ba maging principal? Parang ano kasi maka-friendships, pinag-iisipan ko pa yan. Kasi pag principal ka, wala kang bakasyon. Wala kang bakasyon pero may leave ka. So pag mga holidays, mga tulad nito, year-end, di ba, may bakasyon 1 month, hindi kasama ang principal doon. Nasa school sila, kasama ng mga AOs, di ba? Mga teachers, mga master teachers, nasa bakasyon, nag-e-enjoy, di ba? Pag head teacher, naku, ganun din yun. Nasa school din yan. So, mga ka-friendship, ganun. Yun lang content natin. Ako, medyo mahaba, diba? So, sanay na tayo sa mahaba. Wag na kayo mag-reklamo. So, thank you. At yun lang, content natin. Nagbibigay lang tayo ngayon ng update kasi ang dami ng mga nagtatanong sa mga newbies natin kasi siguro hindi napanood nila yung old video natin about dito. Kasi may video na ako dito Siguro hindi napanood nila yon. Kaya, ngayon mga friendships, ito ay pang-update sa ating lahat. Old man or my newbies. Thank you so much sa panonood, support at pagmamahalin nyo sa ating channel at sa akin hanggang ngayon. Kaya mga friendships, maraming salamat. So, ang masabi ko, sana patuloy tayong magkasama, samahan nyo akong hanggang dulo, pagtanda ko at sana. Thank you so much mga friendships. O baka hindi ka pa nakapag-subscribe. O baka hindi ka pa nakapag-like, mag-like ka na, mag-subscribe ka na, at i-share ang video natin sa iba nating mga ka-friendships, diba? So, thank you kasi lumalaki ng pamilya natin or community natin. Love you all mga ka-friendships. Hanggang dito na lang muna at see you all sa ating next video!